Nagbukas na rin ang DSWD ng food bank sa Pasay City. Silipin natin yan sa live na pagbabalita ni Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, ano bang makikita dyan sa food bank at para saan ito? Cheryl, nagsanib puwersa ang private at public sector sa programang ito ng DSWD kung saan ang mga restaurant, hotel at iba pang food establishment ay i-donate yung kanilang sobra-sobrang pagkain imbes na matapon ay mapupunta dito sa may dito sa food bank sa may Pasay City, no? Target nga nilang mabawasan ang food wastage at matulungan din or matugunan din ang problema sa pagkagutom dito sa bansa natin, Cheryl. Kumusta naman yung kalidad ng mga pagkain dyan? Nasubukan mo ba? Natikman mo man lang? Cheryl, galing sa mga reputable mga food companies, yung mga pagkain na dinodonate dito sa may food bank, dito sa may Pasay. No? Actually, Cheryl, andito ngayon yung ulam nila ngayong tanghali. No? Kung makikita natin, ang ulam nila ngayong tanghali ay adobo at tikman nga natin. Ito makikita natin, adobo. At tikman natin kung masarap ba yung kanilang lutong adobo dito. No? Actually, Cheryl, malasa yung kanilang lutong ulam dito, lutong adobo dito. Cheryl, no? Kanina rin nakausap din natin yung mga ilang kumakain na rin dito na itong mga nakarang araw. At sabi nga nila, ay malasa at masarap naman daw yung mga pagkain kanilang nakakain dito sa food bank. Cheryl. Sino-sino yung pwedeng pumila sa food bank? At wala ba itong bayad? Cheryl, tama ka dyan, no? Walang bayad ang pagpila dito sa food bank na ito sa may Pasay. Ang kailangan lang ay pagdating sa may gate ay magre-register yung ating mga kapatid at yun nga, bibigyan sila doon ng stab at dadalhin nga iyan dito sa may kitchen kung saan ibibigay na yung kanilang mga pagkain. At yun nga, ang target talaga nila dito ay dito kainin sa loob ng establishmento itong mga pagkain na iyan at sana daw ay hindi nadalhin sa labas, Cheryl. Okay, sino-sino nga yung pwede? Ang gagawin nila magre-register, pero kahit sino pwede? Tama ka dyan, Cheryl, no? Kahit na sino. Pero ang target, ang kahit na sino ay pwedeng magpa-register at pumunta dito sa food bank. Pero ang target talaga nila ay yung mga kapatid nating nasa laylayan, yung mga kapatid na nakatira sa kalsada at walang means ng pambili ng kanilang sariling pagkain. Cheryl. Ilang beses sa isang araw? Pwede bang paulit-ulit na magbalik-balik dyan? Cheryl, merong dalawang pagkain dito sa may dito sa walang gutom kitchen, no. Unang-una sa breakfast, no. Mag-breakfast sila at pwede silang bumalik ng lunchtime, no. Pero one meal lang per meal, no. Ibig sabihin isang beses ka nakakain sa umaga at isang beses ka rin kakain sa hapon. Pero pwede kang bumalik dito, Cheryl. Okay, wait. Klaruhin lamang natin. So, magre-register sila, bibigyan sila ng food stub, makakakuha sila ng food. Pero sa bawat meal, isang beses lamang pwede. Pero pwede ng breakfast at pwede ng lunch. Tama ka din, Cheryl. Pwede ng breakfast at pwede kang bumalik ng lunch. Yan yung kanilang pinapairal or patakbo ngayon dito sa food bank na ito sa may Pasay, no. So yung iba kanina actually nakausap natin, regular na, no, dito na nag-aalmusal at kanina nga naabutan natin yung isang naabutan natin nag-almusal ay dito rin kanina ng halian, no. So pina-allowed naman nila yung ganitong pagkain dito sa may food bank sa Pasay. Cheryl. Gaano karami ang pwede nilang ma-accommodate? Cheryl, according sa kanilang focal person dito, no, around 500 to 600 na individuals yung kanilang na-accommodate, no, ganun karami. Pero depende daw yan sa supply na darating sa kanila. Actually, kanina ngayon, around 5, wala pang 5 minutes ago, nag-last call na sila, around 30 packages na lang yung matitira. Dahil yung kanilang target dito ay opening time nila 6 a.m. hanggang sa maubos ang kanilang supply. Cheryl? Okay, pwede ka ba, okay, bawal lang take out, pero makakagalaw ka ba dyan, Ivan, para kumustahin natin yung mga kumakain, ano din yung kanilang feedback? Okay, Cheryl, so ikutin natin actually, ito, balik rin lang natin yung camera. Okay, so makikita natin ito yung walang gutom kitchen, no? So pagpasok ng mga tao nag-register, papasok sila dito at dito sila pipila kung saan makikita natin actually itong mga pagkain. Ito, mga ready na yung meals
ito yung mga iba pang meals na ito, kanyari papasok sila, dito, bibigyan nila yung staff at dito nila kukunin yung kanilang mga meals. Ngayon, kamustahin naman natin yung pagkain nung ito, si Tatay. Tay, magandang hapon po. Live po tayo sa One Balita Pilipinas. No? Baka pwede po namin kayo ma-interview saglit, kakamustahin lang po natin yung inyong pagkain, Tay. Okay naman. Okay naman. Kamusta naman tayo ating pagkain, Tay? Masarap din. Masarap. Kaya lang napunta sa akin puro buto. Sige lang, walang problema. As long as meron. Tay, siyempre, Salamat tayo. Tay, libre yung pagkain ko. Ito, gano'n ka-importante yung ganito. Ibig sabihin, mas mahalaga na inyo kasi isa wala. Diba? Ibigay lang naman sa atin ng gobyerno. Salamatan. Alright, maraming salamat, Tay, ha? Okay. So, Ayun, meron parang isang Okay. So, pamilya share- dyan na parang marami-rami sila dun sa susunod na table. eto, kamusta naman natin to, Cheryl? Kabilang table naman. Hmm. Okay. Excuse me, ma'am. Ayun. Magandang hapon po. Live po tayo sa One Balita Pilipinas. Ma'am, kakamustahin lang naman po namin yung meal ninyo ngayong tanghali. Kamusta naman, ma'am? Mabuti naman po at masarap. Tsaka nakakatulong po sa mga sa pagkain sa atin. Ma'am, napansin namin kasama ninyo. Apo mo. Anak ko na naman. Ma'am, kamusta naman yung pagkain na kasama sila? At libre pa. Yung kasama, okay lang naman po. Nag-enjoy naman po ba kayo? Opo, Wala pa nag-enjoy. yung naitipid? Ayaw, laking tipid po sa amin na dito po kami kumakain kada tanghali. So, ma'am, pang ilang beses na kumain? Pangatlo po. Pangatlo, simula Monday. Opo. So, repeat customer na kayo dito. Yes, mga puro kami sa pictures. So, sumasak kami picture. Right? So, maraming salamat. Salamat po. So, Cheryl, kung napansin mo, no, may mga repeat customers talaga dito, no, may mga ilang mga tao galing na kahapon at babalik naman sila kinabukasan kung kailan meron na namang available na pagkain, Cheryl. Kung may mga gusto ring mag-contribute, paano? Saan sila makikipag-ugnayan, Ivan? Cheryl, yung mga tumatanggap ngayon yung ang kanilang team, no, ng mga food donations at pati na rin ng mga volunteers, no, pwede silang mag-email sa Walang Gutom Kitchen at dswd.gov.ph kung saan niya tutugunan or magre-reply or doon yung magiging connection ng ating mga kapatid nating mga gustong tumulong sa programa na ito, Cheryl. And ilan na ang food bank areas ng DSWD? Cheryl, sa ngayon, ito yung isa sa pinaka-main. No? Yun nga, plano pa nila na ipalawakin pa ito nationwide dahil nga nakausap natin yung ilang mga individual dito na para sa kanila napakalaking bagay dahil ang kanila po problemahin na lang ay kung saan sila kukuha ng hapunan at yung ibang individual nga natin nakausap dito ay walang pinagkukunan ng kanilang income, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.